Ano ba ang batayan ng yaman ng isang lugar? Ito ba ang dumaraming istruktura na simbolo ng kaunlaran? Ang mga magagandang tanawin na tumatawag ng turista o ang komersyo at masaganang pangangalakal o iba pang likas na yaman? Sa tingin mo, bakit maganda rito sa Aroroy? Amin, oro. Ito ang kwento ng Aroroy, isang munisipyo ng Masbate. Ang Masbate ay bahagi ng Bicol Region at kilala sa kanilang rodeo. Malapulburong buhanging dagat, napakaraming isda, at oro. Andito sa Aroroy ang isa sa malaking deposito ng ginto sa bansa. Ito si Tatay Pangkoy, ang pinakamatandang miyembro ng Puro Fisherman's Folk Association. Tandang-tanda pa rin niya kung paano nagsimula ang pagmimina dito. Wala pa sa tumagko ng Amerikano, kundi nag-permina din ng Amerikano. Kami ito na nagpahimo na dasin minahan sa Kapsay, kag sa syndicate. Pinan-syndicate nga ni Daigwe na sa tabok sa tulay. Kasi nasabi na tulay purong ganti. At ito nagbaha sa suba. Tas-taas din ito. Ito nag-aagian mga bagon sa hapon. Ginto man, pasali-sali. May sabi na mangganis. Yung scrap. Ang mga tao santo nagakuha man sa mga Pilipino pinapatrabaho ninda 18 centavos ang adlaw. Ay maayos naman kay natanda ko santo ginaupod na akong pangkalong na dahon kuan among ginapasaludan sa ako sa sentimos. Masaya daw ang mga tao dahil may hanap buhay sila. Pero para kay Tatay Pangkoy, hindi lahat ay pwede mapasok sa minahan. Sa amon sikap na makabinta kami sa namon isda, pina-eskwela man namon. Tapos sa nakatapos naman sila sa elementary, kunan mina di, pinapasok po siya sa trabaho. Nang dumating ang Atlas Mining noong taong 1980, ang minahan ang naging sentro ng pangangalakal at komersyo sa Aroroy. Ito rin ang nagbigay ng hanap buhay para sa mga karamihan ng mga residente na naging empleyado ng kumpanya. Ngunit biglang umalis sa Aroroy ang Atlas Mining noong 1994. Marami ang nawalan ng trabaho at pangkabuhayan. Kaya nang dumating ang Filminera sa Aroroy noong 2006 at sumangguni na, sila ay magmimina sa dating site ng Atlas. Hindi alam ng mga tao kung tatanggapin ba nila ito o hindi dahil sa karanasan nila sa pagkawala ng Atlas. Nung tumagal, nakita din nila na may tamang sistema ang pagmimina. Inaalagaan ng Filminera at ng Philgold Processing ang kapakanan ng kalikasan at komunidad. Ang Filminera ang nagmimina ng oro at ang PGPRC ang taga-process nito para maging purong ginto. Naniniwala ang Filminera at PGPRC na responsableng pagmimina ay ang wastong pangangalaga ng kalikasan at ang pag-aruga sa pamayanan. Maganda itong trabaho ko dito kasi dati yung trabaho ko mahirap, saka malit lang yung rate. Tapos dito, may kumpleto ka pa sa benepisyo. Kasi dati nagkasakit yung mga anak ko, herbal lang. Ngayon may doktor na, may herbal pa. Hindi na ako pupunta sa ibang lugar upang humanap ng trabaho. Merong akong anak na pinag-aral ko rin na maging isang geologist para maranasan din niya kung ano yung mga nagawa ko sa mina, para maintindihan din niya kung ano yung kinabuhay namin. Maliban sa mga empleyado at mga kontraktor ng dalawang kumpanya, madami na ring proyektong pangkabuhayan ang naibibigay nito sa mga taga-Aroroy.
Kasama dito ang pagkikayat sa kanila na bumuo ng kooperatiba. Tulad ng BAMCO, bagong sirang multipurpose cooperative. Ang BAMCO ay samahan ng mga dating small-scale miners na tumutulong sa progresibong pagsasaayos ng mga apektadong lugar ng minahan. Ibang mga kasamahan ko, so in-encourage ko na lang sila na sabi ko, ang hindi na mga makatanim, makasabay sa pagtanim, sabi ko mag-double cropping na lang tayo. Yung mga area na labas sa mining site at saka hindi naman nabubuldos o nababakho, sabi ko doon na lang tayo magtatanim ng mga kamuting kahoy. Mula 2013 hanggang 2016, higit sa 1.6 milyon na puno ang naitanim sa mahigit na 2,218 hektarya ng lupa sa loob at labas ng Masbate. Yung pong transaksyon na pagtanim ng bakaw, malaking tulong po yun. May 1.5 million kami ngayon na mud crab. Tsaka may parating na 2 million para sa bangus at sa tilapia. Nagumpisa lang kami sa 4 na barangay. Kung ano yung impact barangay namin dito na tinatawag, pinapapagtatanim namin sila doon sa kanilang coastal area ng mangrove. After 1 year, 2 years, naging project namin sa kanila yan. Ang bawat barangay halos nagtatanim ng 20,000 propagule sa isang taon. Unang-una po, dito namin kinukuha yung panghanap buhay namin sa pang-araw-araw tulad ng nangingisda, nanguhuli ng alimasag, alimango, at kung ano-ano pa. May alternate na pandagdag na sa pangabuhay namin. Kasi kung ganun nga, pag medyo tinatawag namin dito na ayaay, wala kaming income. Kaya natuwa po kami nang nagkaroon kami ng kontrata sa Filminera sa pagtanim ng mangrove. Malaki po na itulong talaga. Namuno ang MGP sa pagtatanim at pagpapalaganap ng bakawan. Sa aking sarili, pag maraming kahoy na ganito, parang masaya rin ang pakiramdam mo kasi malamig eh. Tsaka marami kang makikita, mga ibon. O kung malaking tubig, maraming na isda, parang may tumatalon mga isda kasi dumadapo dyan sa puno, kumakain ng kung ano-ano. Sa kasalukuyan, 388,000 bakawan ang naitanim na sa 8 barangay ng Aroroy. Ngayon lang kami nanguha. Andyan sa bakaw kumakapit. Nakakain ka na ba ng ganyan? Opo, bumibili lang. Ay, ngayon libre. Opo, Malaking tulong kaya yung bakawan sa inyo? malaki rin po kay yan kumakapit yung mga talaba. Over the years, nakikipag-engage kami sa local government, sa community, sa yung mga regulators. And then, may mga consultations kasi. Like in the case of environmental protection, meron kami every year na piniprepare na annual protection enhancement program. Normally, in a way, nagko-consult din kami sa mga community. And then, as far as yung community development, every year we have to see to it that we have to consult yung host barangays to come up with yung plans or activities that will be implemented under the Social Development Management Program. Yung mga livelihood projects namin sa Filminera, ay meron kami ngayon ng existing na layers sa Barangay Bangon, Barangay Puro, Barangay Syndicate at saka Barangay Kapsay. Meron pa kaming mga integrated farming system na meron din sa Lanang, meron sa Puro at meron sa Bangon. Meron din kaming mga mananahi, meron kaming mga mananahi na sila rin ang nagiging supplier ng mga MGP bags na ipinimimigay ng kumpanya sa pagbubukas ng klase. Binigyan ng Filminera at PGPRC ng oportunidad ang mga kababaihan. Dito po sa aming tahian na bago yung buhay nila kasi po dito sa tahian namin may SS po sila. Tapos yung nakaka-income po sila kasi nung wala pa kaming livelihood, wala silang income, nasa bahay lang po sila. Samantalang nung nagkaroon na kami ng livelihood dito, nagkaroon po sila ng income sa pagtahi. Alam natin that itong pagmimina is a temporary activity. Pag nawala na yung company, they can make use of it. Yung mga livelihood programs, yung mga
infrastructure, yung mga school buildings, yung water systems, sila yung mag-enjoy even after the presence ng company. Kasabay ng implementasyon ng SDMP, nakita ng mga taga-Aroroy na binibigay ng Filminera at PGPRC. I'm 31 years old na. Wala pang nagkusang loob na tumulong sa amin na gano'n. Yan ang hanap buhay niyo. Yan, bibigyan ka namin ng hanap buhay. Bukod sa proyekto ng government din, sa galing sa barangay at sa company. Hindi po panaginip kasi yan, tulad ng aming livelihood sa association namin, nakikita na namin na ang proyekto namin is successful. To increase the academic performance of our children. Yun ang pinaka-priority po namin. Simula po bata ako, itinanim na po sa isip ng aking mga magulang na ito lang po yung rason upang makaahon po kami sa kahirapan. Kung makatapos ako dito sa aming school, magtatrabaho pa rin ako rito. Dito na lang kasi maraming bata nung naghahanap ng teacher, halaman at iba-iba pang sistema ng trabaho. Ang scholarship program po ay isang malaking tulong po sa aming mga estudyante at dito na lang po sa school namin, marami na po silang buildings na naipatayo and yung barangay hall po namin, grabe po yung improvement, ang ganda-ganda na po at saka po yung covered court, mga health centers. Sa pagdaan ng araw, ang dating 4th class na Aroroy ay ngayoy 1st class municipality na dahil sa pagtutulungan ng Filminera, PGPRC, lokal na gobyerno at ang buong komunidad. Ito ang bagong bayan ng Aroroy. Kung magtutulungan kasi yung mga tao at sa taga-gobyerno, siguro hindi imposible na magkaroon ng development ng isang lugar. Oo, yung kasi ang pinaka-importante dun pagtutulungan ng bawat isa. Kasi yung tao rito sa nakakita ko, nadong yung kanilang determinasyon, nadong yung kanilang pagpupursigi kung paano nila maiaayos din yung kanilang buhay. Hindi lang yung sarili nilang kumpanya inisip din nila yung mga nakatira dito na hindi pwedeng magtrabaho sa mina. Nagkaroon sila ng concern sa mga nandito, nakatira dito na kung sakali mang aalis na sila, may maiiwan pa rin kaming kababayan. Kaya masabi kong ginintuan yung puso ng namamahala ng Filminera. Walang ginto at ibang yaman ang kayang tumapat sa pagtutulungan nila para makamit ang magandang bukas. Wala sa mga ito, ngunit nasa kanila. Sa kabataan, kababaihan, kalalakihan, nasa isa't isa, nasa sarili nila, nasa tao at pagtutulungan ng lahat. Tunay na yaman ng Aroroy.